Bakit nga babaliw na baliw ang buong mundo sa Pilipinas ngayon? Alam ba ninyo ang pambihirang pangyayari na nagaganap sa buong mundo? Ang mga embahadang Pilipinas sa iba-ibang bansa ay nakakagulo sa daming aplikasyon sa visa. Ang mga plane ticket ay nagmistulang ginto at ang desperadong sigaw na gusto kong pumunta sa Pilipinas kahit ubusin ko pa ang lahat ng aking kayamanan ay umaalingaw sa buong mundo. Ang alon pagkahumaling na ito ay nilamon maging ang isang marangal na pamilya ng mahalika sa England na nagpapahalaga sa tradisyon at pagiging formal. Ang matigas ang ulo na ama ay naniniwala na ang pagpunta sa isang developing nation sa malayong silangan ay walang kabuluhan. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupain Pilipinas, ang kanyang mga paniniwala ay gumuho at sa huli siya ay napayak. Ano kaya ang kanyang nasaksihan sa Pilipinas? At ano ang tunay na likas ng Philippine fever na maging ang BBC ay naglabas ng isang emergency special report? Ang Pilipinas na hindi ninyo pakilala ay ihahayag ngayon. Nag-aapoy na aplikasyon sa visa sa Embahadang Pilipinas sa buong mundo. Ang buong mundo ay nakakagulo dahil sa matinding labanan para sa mga tiket papunta sa Pilipinas. Ang Embahadang Pilipinas sa bawat bansa ay umapaw sa mga taong humihinging visa at kahit tumaas ang presyong airfare ng ilang beses, malinaw na hati ang kapalaran ang mga nakakuhang tiket at mga hindi. Sa gitna ng desperadong sigaw na basta makabili lang, ang bilang ng mga passenger na pumapasok sa Ninoy Aquino International Airport at Clark International Airport ay umabot sa record-breaking na antas, na nagpapakita na ang isang global fanaticism para sa Pilipinas ay talagang nagaganap. Ang malaking agos na ito ay hindi rin nailagan ang nag-isang marangal na pamilya sa England. Nang ipahaya ang kanilang minamahal na anak na babae na pupunta siya sa Pilipinas, hindi makapaniwala ang magulang kaya sila na mismo ang sumakay ng eroplano. Ngunit sa sandaling lumapak sila sa paliparan Pilipinas, ang kanilang mga pananaw sa mundo ay nagkadurog-durog. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas at dagsa ang mga tao mula sa buong mundo? Ang sitwasyon na ito na maging ang BBC ay naglabas ng emergency special report ay ihahayag na ngayon. Bago yon, paki-subscribe muna sa aming channel at i-like ang video na ito para makagawa kami ng mas magandang content. Ang puso ang isang Pinoy, sa gitna ang kaguluhan. Kumusta? Ang pangalan ko ay Sophie. Ipinanganak ako sa isang marangal na bahaging London at nagtatrabaho ako ngayon sa isang medical research institute. Ang buhay ko ay isa lang ang takbo, gumising sa parehong oras, maglakbay sa parehong ruta at mag-analisa ang parehong data. Iyan ang lahat ng aking pang-araw-araw na buhay. Isang tuloy-tuloy na serye ang mga bagay na predictable. Hindi bababasa, iyon ang akala ko, hanggang sa ang aking tahimik na mundo ay gumuho noong umagang iyon. Isa rin itong ordinaryong umaga. Ang King's Cross Station subway passage ay puno ng mga yabag ng tao. Ang pamilyar na amoy ng kape at mamasa-masang hangin ay sumalubong sa aking ilong. Bigla, umalingaw-ngaw ang isang sigaw na, "Uy!" Kasabay ng isang malakas na thud, may nakita akong bumagsak sa sahig. Isang matanda na may puting buhok. Hawak niya ang kanyang dibdib at paulit-ulit na nagbukas at nagsara ang kanyang bibig, parang isda na inalis sa tubig. "Tulungan ninyo ako, kailangan nating tumawag ng ambulansya. Ano ang gagawin natin?" Sumisigaw lang ang mga tao at walang sinuman ang lumapit. Ganon din ako. Ang mga paa ko ay nakadikit sa sahig at hindi ako makagalaw. Mabilis ang pagtibok ng puso ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Eksakto sa sandaling iyon, padaan, "Doktor ako." Hinarangan niya ang mga tao at sumugod ang isang lalaki. Isang Asyano, may itim na buhok at malinis na pananamit. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa tabing matanda. "Lolo, naririnig mo ba ako?" Tanong niya habang mahinang tinatapik ang balikat ng matanda. Nang makita niyang walang tugon, agad niyang idiniin ang kanyang daliri sa gilid ng leg ng matanda. Wala siyang pulso, cardiac arrest. Ang kanyang kilos ay kasing natural nga gus ng tubig. Inalis niya ang butones ng shirt ng matanda at inilagay ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib nito. At nagsimula siyang magbigay ng malakas na compression. 1, 2, 3. Ang kanyang boses na nagbibilang ay umalingaw-ngaw sa buong passage. "Ikaw na nakasuot ng pulang coat doon.
Bigla siyang tumingin ng diretso sa akin. May ede sa dingding, pakikuha. Ang aking katawan, na nanigas sandali, ay nagsimulang gumalaw. Nakita ko ang pulang box na nakakabit sa dingding. Tumakbo ako at kinuha ito. Habang tumatakbo ako dala-dala ang mabigat na makina, siya ay patuloy na nagbigay ng chest compression. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang paggalaw ng kanyang kamay ay hindi nagambala. Mabuti, ilagay mo ang mapat, sabi niya habang binubuksan ang ID. Nakikita mo ang larawan, hindi ba? Gawin mo lang iyon. Sa nanginginig na mga kamay, inilagay ko ang mga pat sa dibdib ng matanda. Nagsusuri ang makina. Lumayo kayo. Ang boses mula sa makina ay umalingaw-ngaw. Umalis kayong lahat. Sigaw niya. Jolt. Sa electric shock, tumalon ang katawan ng matanda. Tiningnan niya ulit ang pulso. Wala pa. Tuloy ang compression. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumigil. Kahit masakit na siguro ang mga braso niya, hindi niya ipinakita. Tanging ang kagustuhang tumulong lang ang nakikita sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga paramedic, umubo ang matanda at nagbukas ng mga mata. Nailigtas siya. Pumalakpak ang mga tao sa paligid. Bravo! Ang galing mo! Ngunit tahimik siyang tumayo. Pinakpagan ang kanyang damit at nagtangkang umalis. Teka lang, hinawakan ko ang braso niya. Maraming salamat. Kung wala ka, tumawa siya nang nahihiya at umiling. Ay, wala po iyon. Tungkulin ko lang po yun. Kahit man lang ang pangalan mo, isang dumaan lang po ako. Yumuko siya ng bahagya at nawala sa gitnang maraming tao. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang kanyang matindi at tapat na mga mata ay nakaukit na sa kaibuturan ang aking puso. Habang pawi ako, hindi ko maalis sa isip ang takpong iyon. Ang lakas ng loob na sumugot ng walang pag-aalinlangan habang nag-aatubili ang lahat. Ang katumpakan kanyang mga kamay na nagligtas ng buhay. At ang kanyang pag-alis ng walang inaasahang gantimpala. Nang gabing iyon, napagtanto ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakita akong isang tunay na bayani. Ang kabataang Asyano na hindi ko alam ang pangalan ay nagbigayng maliit na apoy sa aking nagayalong puso. Ang pagkakahati, ang daigdig. Noong hapunan gabing iyon, ang aming malaking hapagkainan ay kasing lamig at kasing tahimik ang isang glacier. Tanging ang tuno lamang silverware na nagbabanggaan sa ilalim kristal na chandelier ang sumira sa katahimikan. Puno ang isip ko ang pangyayari noong tanghali. Ang magulong ingay, ang sigaw ng mga tao, at ang kalmado at matatak na boses ng isang lalaki na pumigil sa lahat ng iyon. Ang puso ko ay nanginginig pa rin sa adrenaline noong sandaling iyon. Ang tatay ko, habang elegante niyang itinatas ang wine glass niya ay nagsalita, gayang dati, tungkol sa karangalan ng aming angkan. Ngunit sa araw na iyon, ang mga salita ng aking tatay ay parang isang walang laman na lalagyan. Naglakas loob akong magsalita. Ama, kaninang tanghali may nakita akong isang binata na tumulong sa isang tao sa King's Cross Station. Nagpakita ng counting interest ang tatay ko. Ngunit nang sinabi kong Asyano ang binata, agad na lumamig ang kanyang mga mata. Humalahak ang tatay ko at inilapak ang wine glass. Sophie, makaibang usapin ang tapang at karangalan. Ang paggawang eksena sa isang krisis ay hindi isang virtuang isang gentleman. Pro, ama, wala siyang hiniling na kapalit, sinabi ko ng buong tapang. Iyan ang kanilang estilo, Sophie, sabing tatay ko nang may paninindigan. Nakukunwari silang mapagpakumbaba para makuha ang atensyon. Sa sandaling iyon, sumingit ang kapatid kong si Emily. Ate, baka Pinoy siya? Tanong ni Emily na kumikinang ang mga mata. Oh, mukha siyang Pinoy. Ang kwarto ni Emily ay puno ng mga litrato ng mga Pinoy celebrity at Filipiniana-themed merchandise. Alam mo ba, ate, ang pinaka-cool na mga lalaki sa London ngayon ay mga Pinoy. Ang galing nila. Kumunot ang noong tatay ko. Emily, tungkol na naman ba iyan sa Philippine craze mo? Hindi narapat sa hapagkainan iyan. Dear, nagbabago na ang panahon, mahinahong sumabat si Inay. Elizabeth, ang ating pamilya ay nagtataguyod ang dangal ng British Empire sa loob ng 500 taon. Nakalimutan mo na ba iyan? Ngunit ang timbangan sa puso ko ay ganap nang nakiling sa isang panik. Ang marangyang dangang tatay ko
na ibinabandera ang pangalan at lahi ng aming family tree at ang buhay na dangal ng binata na hindi ko alam ang pangalan ngunit kumilos para magligtas ng buhay. Nadama ko na hindi na ako makapanatili sa mundo ng tatay ko. Hindi ko pa alam ang pangalan ng lalaking iyon, ngunit ramdam kong ang buhay ko ay nagsimula ng umagos sa isang bagong direksyon. Ang tadhana sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang araw, sinagot talaga ang tadhana ang aking damdamin. Sa weekend, tumawag ang kaibigan kong si Olivia. Sophie, lagi ka na lang nasa bahay. Minsan, kailangan mo ring maramdaman ang init na ito. Sa pilitan niya akong dinala sa Stamford Bridge Stadium. Ito ay isang malaking laro ng Premier League, Chelsea laban sa Manchester United. Ang hiyawan ng higit sa 40,000 manonood ay pumuno sa stadium. Halos mabingi ako. Ang mga manlalaro ay tumakbo sa pitch at ang mga tao ay sumisigaw habang umiinom ng beer. Eksakto sa sandaling iyon ay ang anak ko. May umalingaw na sigaw sa harap na hilera. Isang lalaki na mukhang 6 na taong gulang ang namumutla ang mukha at nakahawak sa kanyang lalamunan. Max, ang tatay niya ay nagmamadaling tinatapik ng malakas ang likod ng bata. Huminga ka, please. Ngunit ang bata ay ngumanga na lamang at wala ng boses na lumabas. Ang isang pirasong hotdog ay ganap na nakabara sa kanyang lalamunan. May Dr. Barito, Dr. Dito. Umiyak na sumigaw ang nanay. Ang mga tao sa paligid ay kumuhang ng kanilang mga cellphone upang mag-video o nakagulo lang. Mabilis na naningkit ang mga labing bata. Eksakto sa sandaling iyon. Padaan po, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Ang lalaki na tumakbo palapit habang itinataboy ang mga tao. Itim na buhok, mabilis na kilos. Ang binata mula sa subway. Naunawaan niya agad ang sitwasyon. Hinawakan niya ang balikat ng tatay at sinabing may paninindigan, Doktor ako, lumayo po kayo. At walang pag-aalinlangan, inakbayan niya ang bata mula sa likuran. Hinawakan niya ang maliit na katawan ng bata sa tamang anggulo at idiniin ang kanyang kamao sa ilalim ng ribcage ng bata. Unang compression. Walang reaksyon. Pangalawang compression. Wala pa ring lumabas. Ang grandstand ay natahimik. 40,000 katao ang hindi makahinga, nakatingin sa isang bata at sa isang binata. Cough. Kasabay ng tunok na ubo. Tumalsik ang piraso ng hotdog mula sa bibig ng bata. Waa, umiyak ang bata. Nailigtas siya? Max, oh my God, niyakap nanay ang bata. Ang tatay ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng binata at yumuko ng paulit-ulit. Maraming salamat, maraming salamat. Iniligtas mo ang anak ko. Ang buong stadium ay napunong palakpakan. May sumigaw, bayani, bravo. Ang scene ay ni-replay sa malaking screen. Ang close-up ng kalmado na binata na nagliligtas sa bata ay ipinakita. Tumayo ang mga manonood at nagbigay ng standing ovation. Tumango siya ng nahihiya at akmang tatayo na. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinakawalan, iniwan ko si Olivia at tumakbo ako. Teka lang po. Hinawakan ko ang braso niya. Lumingon siya. At nang makilala niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Ah, ikaw pala ang nasa subway. Oh, nakita ulit tayo. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko naramdaman na ito ay isang pagkakataon lamang. Tumawa siya ng nahihiya. Nagulat din ako. Ang lit pala talagang London. Ngayon, sasabihin mo na sa akin ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ko. Ah, opo. Ako po si Kiko. Francisco Kiko Reyes. Ako naman si Sophie Windsor. Nag-shake hands kami. Ang kamay niya ay mainit at matatak. Taga Pilipinas ka ba? Tanong ko. Opo. Doktor po akong emergency medicine. Nandito ako sa St. Mary's Hospital sa London para sa isang short-term training. Kaya pala ang kalmado at professional mo. Doktor Kaeng, emergency medicine. Fan ka bang Chelsea? Tanong ko, tinutukoy ang stadium. Ay, hindi po. Hindi po talaga ako mahilig sa soccer. Sagot niya habang tumatawa. Nakitiket lang ako sa isang kasamahan sa ospital. At hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang galing mo, 2 beses kang nagligtas ng buhay. Dahil po sa doktor ako, natural lang po. Sa Pilipinas, kung may ganyang nangyayari, kahit sino ay tutulong.
Hindi po kami tinuruan na dumaan lang kapag may nakita kaming natutumba. Marahil ang ibang mga Filipino doktor ay ganon din ang ginawa. Kahit sino ay tutulong, anong klaseng bansa ba talaga ang Pilipinas? Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong contact number, kahit iyon lang? Ang mga salitang ito ay hindi sinasadya na lumabas sa aking bibig. Pagkatapos kong magsalita, tinakpan ko ang bibig ko sa gulat. Ngumiti siya at inabot sa akin ang kanyang cellphone. Siyempre po, isang karangalan. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses kaming nagkita ng hindi sinasadya. At bawat pagkikita ay sa isang eksena ang pagliligtas ng buhay. Ito ba talaga ay isang pagkakataon lamang o tadhana? Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Ang pagkikita na ito ay magbabago sa aking buhay. Ang apoy na hindi ko na kayang pigilan. Nang umuwi ako dala ang contact number ni Kiko, 3 araw akong nakatitik sa aking cellphone. Binuksan at isinara ko ang message screen, nanginginig ang mga daliri ko. Hello, ito si Sophie Delet. Naalala mo pa ba ako? Delet. Ang takot na gumuho ang aking ligtas na mundo ay sumalubong sa akin sa sandaling tawagan ko siya. Ang boses ng tatay ko ay umalingaw sa aking tainga. Huwag kang makikialam sa mga taong may ibang lahi, Sophie. Ngunit ang mainit na ngiti ni Kiko, ang kanyang tapat na mga mata na nagliligtas ng buhay ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi siya nakunwari kahit isang beses. Sa halip, sinabi niya na ito ay isang natural na bagay at kahit sino ay gagawa niyon. Sa wakas, sa ika-4 na araw, bandang 2:00 ng madaling araw, naglakas loob ako. Hello, ito si Sophie. Gusto ko ulit magpasalamat sa pagliligtas mo sa bata noong araw na iyon. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape? Pagkatapos kong pindutin ang send, nagtago ako sa ilalim ng kumot. Halos pumutok ang puso ko. Pagkatapos ng 5 minuto, may dumating na tugon. Sophie, maraming salamat sa pag-contact. Natutuwa ako. May oras ka ba bukas ng hapon? May alam akong masarap na cafe sa Covent Garden. Kinabukasan, dumating akong 1 oras ng mas maaga kaysa sa dati. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, inayos ang buhok ko, at inayos ulit. Nang dumating siya, muling tumibok ng malakas ang puso ko. Nag-antay, kaba. Lumapit si Kiko na nakangiti ng masigla. Hindi kararating ko lang din. Siyempre, kasinungalingan iyon. Umupo kami sa isang maliit na cafe. Siya ay nakakapagsalitang Ingles ng napaka-fluent. Kumusta ang London? Tanong ko. Maganda. Lalo na't nakaka-impress ang medical system dito. Ang Pilipinas ay malayo na ang narating, ngunit marami pa kaming kailangang matutunan. Hindi ba maganda rin ang medical system ng Pilipinas? Sa ilang aspeto, world-class na po. Sa emergency rescue system, success rate ng operasyon, at medical technology, may bahagi na mas mahusay pa kami kaysa sa England. Kumislap ang kanyang mata. Ngunit, nandito ako para matuto sa mahabang karanasan at system ng England. Isang sagot na mapagpakumbaba ngunit may pagmamalaki. Nagpatuloy siya. Ang mga Pinoy ay passionate. Hindi po namin kayang balewalain ang mga taong nangangailangan. Naalala pa namin ang utang na loob sa buong mundo na tumulong sa amin noong panahon digmaan at post-war reconstruction. Tumigil siya. Kaya, ngayon ay turn namin para magbalik. Ganon ang turo sa amin. Digmaan. Ang digmaan na palaging sinasabing tatay ko. Ngunit ang digmaan na lumabas sa bibig ni Kiko ay isang alaalang pasasalamat hinding sugat. Ang ganda na naalala ninyo ang utang na loob. Natural lang po. Tumulong din ang England sa medical aid noon. Ang lolo ko po ay palaging ikinukwento na gumaling siya dahil sa British medical team noong araw. Bigla akong napatindig. Ang tatay ko ay nagsabi na ang Pilipinas ay isang Far Eastern developing nation, ngunit naalala pa pala nila ang tulong noong araw. 3 oras kaming nag-usap tungkol sa medisina, kultura, at sa aming mga pangarap. Siya ay isang taong marunong makinig. Taos-puso, siyang nakikisimpatiya sa aking mga salita at minsan ay nagtatanong ng matatalas. Sophie, bakit mo pinili ang medical data analysis? Sa totoo lang, gusto iyan tatay ko. Sabi niya, iyan daw ay isang stable at marangal na propesyon. Ikaw, ano ang gusto mo? Iyon ba talaga ang gusto mong trabaho? Wala pang nagtanong sa akin niyan.
Nag-atubili ako sandali at pagkatapos ay sumagot, sa totoo lang, gusto kong tumulong sa mga tao sa field. Gusto kong maging doktor. Pero sabing tatay ko, walang karangalan ang isang babae na magtrabaho na may dugong bahit sa kamay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Kiko. Sa Pilipinas, marami pong babaeng doktor ang successful at sila po ay kabilang sa mga pinakamarangal at ginagalang na tao. Pagsalungat at pagmamahalan, mula noon, madalas na kaming nakikita. Sa araw ng off niya, pumupunta kami sa museo at naglalakad sa tabi ng Ilog Thames. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo. Pagkatapos ng 2 linggo, naglakas loob akong magsalita sa tatay ko. Ama, may gusto akong lalaki. Inilapag ng tatay ko ang pahayagan at ngumiti. Ganun ba? Sino? Anak ng isang pamilya sa Oxford siguro? Hindi po. Isa siyang doktor. Isang Filipino doktor. Ang tube ay nahulog sa sahig. Crash. Ang tuno ay umalingaw-naw sa hapag-kainan. Ano? Namula ang mukhang tatay ko. Pilipinas? Hindi ba iyan ay isang developing nation sa malayong silangan? Ang Pilipinas po ay isang advancing nation, ama. Ibang kultura. Bakit ka makikipag-ugnayan sa isang lalaking galing sa ganoong lugar? Sa sandaling iyon, sumingit si Emily. Papa, alam mo ba kung gaano kaunlad ang Pilipinas? Emerging economy sila. Elizabeth. Ngunit ang pagtatanging tatay ko ay kasing tigas ng isang pader. At nang gabing iyon, nagpasya akong harapin ang tatay ko ng harapan sa unang pagkakataon. Ang lihim na pag-iibigan sa London. Pagkatapos ng pagharap namin tatay ko, nagsinungaling ako sa unang pagkakataon. Pupuntahan ko po si Olivia, ama. Sa totoo lang, pupuntahan ko si Kiko. Ang pagkakasala ay sumalubong sa akin, ngunit mas matindi ang kaba at pag-asa. Si Kiko, na nakita ko sa Westminster Abbey, ay iba ang suot kaysa sa dati, jeans at puting shirt. Bakit ganon siya ka-cool tingnan? Ngayon, ako ang magiging tour guide mo sa London, nakangiti siya ng masigla. London tour? Hindi ba dapat ako ang mag-guide sa iyo? Hindi. Gusto kong ipakita sa iyo ang espesyal na London na nadiskubre ko. Naglakad kami sa tabing Thames. Talagang tiningnan niya ang London sa mga matang isang manlalakbay. Alam mo ba ang tulay na iyon? Tinuro ni Kiko ang Millennium Bridge. Binuksan iyan noong 2000, pero sobrang umuga kaya isinara agad pagkatapos ng 2 araw. Nagbukas ulit iyan pagkatapos ng 2 taon na pag-ayos. Bakit mo alam iyan? Ang mga Pinoy, bago bumiyahe, nag-aral po ng husto. Mula sa kasaysayan bansa hanggang sa masasarap na kainan, perfect ang pag-aaral namin, sabi niya habang tumatawa. Tinatawag namin iyang mas Pilipino kaysa sa Pilipino. Nang makarating kami sa South Bank, naamoy namin ang pagkain sa mga street stall. Walang pag-alinlangan, bumili si Kikong Indian curry, Spanish paella at Thai pad thai at naghati kami. Okay lang bang paghaluin ang pagkain ganyan? Tanong ko nang may gulat. Ang pagkain ay walang hangganan, Sophie. Kung masarap, okay na. Sa Pilipinas, pumasok na ang lahat ng klase ng pagkain sa mundo. Sa Manila, makakain ka ng mga pagkain mula sa buong mundo. Ang kanyang flexible na pag-iisip ay nakaka-refresh. Ang tatay ko ay hindi kakain ng street food kailanman. Tara, pupunta tayo sa lugar na talagang gusto kong ipakita sa iyo. Dinala ako ni Kiko sa isang maliit na Filipino restaurant sa isang sulok ng Soho. Sa pasukan, nakasabit ang isang Filipino banner. Ito ang pinakamasarap na Filipino restaurant sa London. Maari mo itong tawaging Little Philippines. Pagpasok namin, sumalubong sa amin ang isang mainit na hangin. Ang amoying suka at toyo, ang tunok ng pagluluto, at ang masiglang boses ng nag-uusap sa Tagalog. Uy, Kuya Kiko. Masayang bating may-ari, dumating ka ulit. Sino ang kasama mo? Tumawa si Kiko nang nahihiya. Opo, kaibigan ko po si Sophie. Ay, ang ganda naman. Foreigner ba? Makakain bang Filipino food? Tutoran ko po, sagot ni Kiko. Ang mesa ay napunong mapakain. Adobo, sinigang, lumpia at mainit na chicken inasal. Ang dami. Basic lang ba lahat ito? Tanong ko nang may gulat. Sa Pilipinas, kultura ang magsalo-salo sa pagkain. Malungkot po kasi ang kumain ng mag-isa, sabi ni Kiko.
Itinuro niya sa akin kung paano humawak ng kutsara at tinidor sa paraang Pinoy. Ang aking clumsy na paghawak ay nagpabagsak ng pagkain ng paulit-ulit. Ay, ang hirap. Huwag ka mag-alala, dahan-dahan lang. Ganyan din ang mga bata sa Pilipinas sa simula. Hinawakan niya ang kamay ko at inayos ang aking posisyon. Namula ang mukha ko dahil sa kanyang mainit na paghawak. Sa unang kagat kong adobo, nakaramdam akong shock. Matamis, maasim, at mayaman sa lasa. Masarap. Mas masarap pa kung may kasamang kanin. Sabi ni Kiko. Ito ay isang mundo ang lasa na ganap na naiba sa pagkain sa England. Sa Pilipinas, may kasabihan. Ang pagkain ay pag-uugnaing puso. Sabi ni Kiko habang inilalagay ang manok sa aking plato. Ang pagkain ng magkasama ay pagbabahagi ng damdamin. Kaya sa mga taong gusto naming makasalamuha, kumakain kami ng magkasama. Ang ganda na nagbabahagi kayo ang damdamin sa pamamagitan ng pagkain. Nagmula po ito noong panahon na kakaunti ang pagkain. Ang pagkain ay isang mahalagang komunikasyon. Ang diwang pagbabahagi. Iyan ay konektado sa hospitality namin, ang diwang bayanihan. Bigla akong napatindig. Ang tatay ko ay nag-iisip na ang Pilipinas ay isang malayong bansa, ngunit ang kanilang damdamin ay may ganitong lalim ng kasaysayan at kultura. Nang matapos kaming kumain at alis na, binigyan akong may-aring isang package. Ito, dalhin mo sa bahay. Service ito dahil girlfriend ka ni Kiko. Okay lang po. Ako ay nag-atubili, ngunit pilit na inilagay ang may-ari sa kamay ko. Sa Pilipinas, minsan ay nakakainsulto kung tatanggihan mo, bulong ni Kiko. Sabihin mo lang, maraming salamat at tanggapin mo. Nang lumabas kami sa restoran, nagtanong ako, Kiko, kamag-anak mo ba ang may-ari? Hindi po. Regular customer lang po. Hindi mo naman pamilya, bakit ang bait niya sa iyo? Ngumiti si Kiko ng may init. Ganyan po ang mga Pinoy. Napakainit po ang puso. Lalo na, nakaugat po sa kanila ang diwang pagtutulungan. Mula noon, mas lalo kaming naging malapit. Ngunit sa bahay, kailangan ko pa ring magsinungaling. Ang diwang ng bayanihan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang makilala ko si Kiko. Isang Sabado ang umaga, nakita ko ang isa pa niyang aspeto. Sophie, gusto mo bang sumama sa akin sa isang espesyal na lugar ngayon? Tanong ni Kiko sa telepono. Espesyal na lugar? Isang lugar na pinupuntahan ko linggo-linggo. Baka mahirap, okay lang ba? Ang aking kuryosidad ay nag-udyok sa akin. Dinala niya ako sa silangang bahaging London, isang maliit na simbahan sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga homeless. Isang lumang sign na nagsasabing, free clinic ang nakasabit. Ano ang ginagawa mo rito? Nagvo-volunteer po ako. Ginagamot ko po ang mga taong hindi nakakakuha ng medical benefits. Pagpasok sa loob, kasabay ng amoying disinfectant, nakita ko ang dos-dos ng homeless, iba't ibang uring tao. Mula sa matatanda hanggang sa mga kabataang lalaki. Dr. Reyes, isang matanda ang nakangiti ng masigla nang makita si Kiko. Nandito ka ulit ngayong linggo, ha? Tito George, kumusta ang tuhod mo? Salamat sa iyo, medyo gumaling na. Talagang epektibo ang liniment na binigay mo. Nagsimulang mag-consult si Kiko na nakasuot ng lab gown. Tumulong ako sa tabi niya sa pag-ayos ng mga medical instrument at pag-re-record ng chart. Ang unang pasyente ay isang babae na may malubhang ubo. Gaano katagal na kayong inuubo, Aling Mary? Tanong ni Kiko habang inilalagay ang stethoscope. Isang buwan na. Pero wala akong para pumunta sa ospital. Kalmadong nag-examen si Kiko at kumuha ng gamot mula sa kanyang bag at ibinigay. Ito ay para sa isang linggo. Siguraduhin mong inumin mo lahat at matulog ka ng mas mainit ang kumot. Doktor, wala na bang bayad sa gamot? Wala. Sa halip, manggako ka sa akin. Inumin mo ng maayos ang gamot at bumalik ka ulit next week. Pumikit ang mata ng babae sa luha. Salamat, Dr. Reyes. Ang pangalawang pasyente ay isang veteran na pilay maglakad. Lumuhod si Kiko at tiningnan ang paa niya. Masakit ang lumamong sugat, Tito Mike, hindi ba? Naiintindihan ko. Ang hirap, ha? Sa sandaling iyon, lumambot ang ekspresyon ng matanda. Ikaw ang unang doktor na nakaunawa sa sakit ko. Baingat na ginamot ni Kiko ang sugat at matiyaga niyang pinakinggan ang mga kwentong matanda noong araw.
Sa loob ng 3 oras, hindi tumigil si Kiko sa pagtingin sa mga pasyente. Nakakagulat na naalala niya ang pangalan at medical history ng lahat ng pasyente. Kuya Sam, may diabetes ka, kaya kailangan mong bawasan ang matatamis. Ate Ana, may asma ka, kaya dalhin mo palagi ang iyong inhaler. Habang nagpapahinga kaming kaunti sa tanghalian, nagtanong ako, bakit mo naalala lahat? Ang doktor ay hindi lang dapat tingnan ang sakit, kundi ang tao, seryosong sagot ni Kiko. Sa pamamagitan lang pagtingin sa buong buhay ng tao, magagaling mo sila ng maayos. Ang sakit ay isa lamang bahaging kanilang buhay. Pero, hindi naman ito binabayaran. Ngumiti si Kiko. May kasabihan tayong utang na loob, Sophie. Ang pagbabahagi ng ating biyaya ay isang uri ng pasasalamat. At sa Pilipinas, mayroon din kaming bayanihan. Kung tutulungan mo ang kapwa mo, babalik din iyon sa iyo sa huli. Naging doktor ako dahil sa tulong lipunan. Ngayon, ako naman ang magbabalik. Nang matapos ang klinik at lumabas kami sa gabi, lumabas ang mga homeless at kumaway kay Kiko. Salamat Dr. Reyes, bumalik ka ulit next week, isa kang anghel. Nahihiyang tumawa si Kiko at bumati sa bawat isa. Sa harap ng mainit na takpong iyon, hindi ako makagalaw. Sa mundong tatay ko, ang mayaman at marangal ang ginagalang. Ngunit sa mundo ni Kiko, ang mga nagbabahaging kanilang biyaya ang minamahal. Sino ang tunay na marangal? Ang sagot ay matagal nang nakareserba sa puso ko. At hindi nagtagal. Kailangan kong harapin ang sagot na iyon sa harap na tatay ko. BBC at ang pagtitiwalak. Nang umuwi ako, isinara ko ang pintong kwarto ko at kinuha ang litrato naming dalawa ni Kiko. Ang litrato ay kinuha sa harap ng klinik. Nang makita ko ang kanyang mainit na ngiti, muling naging masigla ang puso ko. Ate, anong tinitingnan mo? Pumasok si Emily nang walang katok. Sinubukan kong itago ang litrato ng nagmamadali, ngunit huli na. Ay, sino ito? Ang guwapo naman. Kumislap ang mga mata ni Emily. Umupo siya sa kama at nagsimulang magtanong. Wala akong pagpipilian kundi ibunyak ang kwento ni Kiko. Ang pagliligtas niya sa matanda sa subway, ang pagtulong niya sa bata sa stadium, at ang linggo-linggo niyang pag-volunteer sa mga homeless. Wow! Doktor at bayani, nag-volunteer pa, parang bida sa teleserye. Pero tutol si tatay dahil Pinoy siya. Biglang tumayo si Emily at kinuha ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang magpakita ng news article mula sa BBC News at The Guardian. Ate, alam mo ba kung gaano naka-global ang Pinoy pop culture ngayon? Nag-scroll siya sa screen at lumabas ang Netflix ranking. Ang mga Filipino movie at drama ay nasa top ng ranking. Lahat ng mga kaibigan ko sa school gustong pumunta sa Pilipinas. Ang pag-aaral sa Manila ay napakataas ng competition. Si Jessica, nagtrabaho pa sa isang Filipino company. Kinuha ni Emily ang isang t-shirt na may nakasulat na Filipino sa closet niya at ipinakita sa akin. Ang salitang mahal kita ay malinaw. Nag-aaral ako ng Tagalog. Balak kong mag-working holiday next year. Nagulat ako. Kabaliktaran sa pagtatanging tatay ko, si Emily ay patungo na sa Pilipinas. Ate, nagbago na ang mundo. Ang Pilipinas na ang pinaka-cool ngayon. Seryosong sinabi ni Emily. Huwag mong pakawalan ang doktor na iyan, pagsisisihan mo iyan habang buhay. Nang umalis si Emily, naklakas loob akong magpadalang message kay Kiko. Sinabi ko sa kanya na si Emily ay naging fan niya at nagsasabing cool ang Pilipinas. Ang mahalaga, Sophie, ay kung ano ang pakiramdam mo, ang tugon niya ay nagpainit sa puso ko. Nagpasya akong hindi na magtago pa at harapin ang lahat ng buong tapang. Pagkatapos ng ilang araw, isang gabing weekend, nagtipon ang buong pamilya sa living room at nanonood ang BBC News. Ang tatay ko ay nagbabasang pahayagan habang umiinom ang whiskey. Ang headline ngayon, ang sandaling himala na nangyari sa Stamford Bridge. Nang itas ko ang aking ulo sa boses newscaster, nagulat ako sa nakita ko sa screen, si Kiko. Kinumpirma ang balita na sa gitnang larong Chelsea, may isang batang muntik nang masuffocate at iniligtas siya ang isang binata sa harap ng 10,000 manonood. Ang footage mula sa security camera ng stadium ay pinakita. Ang takbo kung saan tumatakbo si Kiko, itinataboy ang mga tao at kalmadong ginagawa ang Heimlich maneuver ay malinaw.
Kinumpirma na siya ay isang Filipino doctor ng emergency medicine. Nagpatuloy ang reporter. Ang nakakagulat na katotohanan ay nagligtas din siya ang isang cardiac arrest patient sa King's Cross Station isang buwan ang nakalipas. Maging ang subway footage ay lumabas. Malabo, ngunit nakikita pa rin ang figura ni Kiko. Ang teetsup sa kamay, tatay ko ay natigil. Isang medical expert ang lumabas bilang komentator. Ang antas ng Filipino emergency medicine ay world class. Mayroon silang mabilis at tumpak na kakayahan sa paggamot. Mayroon tayong dapat matutunan sa kanila. Inilapak ng tatay ko ang pahayagan at matamang tiningnan ang screen. At mahina siyang nagbulong sa sarili. Ang binata na iyon, hindi lang sa salita, kundi sa aksyon talaga siya nagliligtas ng tao. Sa boses, ng tatay ko may halong pagtataka sa halip na paghamak. Ito ang sandali kung saan ang matigas na paderang pagtatangi ay nagkaroon ng unang lamat. Humanga si inay. Napakagaling na binata. Sa sandaling iyon, biglang tumingin sa akin ang tatay ko. Sophie, ang lalaking madalas mong kasama kamakailan ay siya, hindi ba? Napahinto ang puso ko. Paano niya nalaman? Makikita iyan sa ekspresyon mo, dahan-dahang sinabi na tatay ko. Palagi kang lumalabas na may ngiti. Ama, pasensya na po. Ngunit itinaas ng tatay ko ang kanyang kamay at pinigilan ang aking mga salita. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay nagsalita siya. Dalhin mo siya rito sa bahay. Ano? Hindi ako makapaniwala. Gusto kong makita at makumpirma sa personal. Kung totoo ba ang sinasabi sa balita o may iba pa siyang pinagtataguan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Kiko. Gusto kang makitang tatay ko. Sa wakas, dumating na ang sandaling iyon, sagot niya. Mas mabuti nga iyon para formal akong makapagbigay galang. Ang hapunan pagkatapos ng ilang araw ay magiging isang destined showdown. Matitibak ba ni Kiko ang matigas na pader ng tatay ko? Ang destined showdown. Biyernes ng gabi, alas 7 ng gabi, ang oras naming usapan, tumunok ang chime. Kasabay nito, tumibok ng malakas ang puso ko. Pagbukas ko ang pinto, nakita ko si Kiko na nakatayo. Nakasuot siyang itim na sweet may tie at may dalang buket ng bulaklak at wine sa isang kamay. Ang kanyang buho ay maayos at ang kanyang sapatos ay kumikinang na parang salamin. Magandang gabi, Sophie. Ngumiti siya ng malumanay. Pagpasok namin sa dining room, nakaupo na ang tatay ko. Ang kanyang mga mata ay nag-escanner kay Kiko mula ulo hanggang paa. Si inay ay mainit na nag-welcome at si Emily ay kumaway ng kumikinang ang mga mata. Upo ka. Ang boses ng tatay ko ay malamig. Si Francisco Reyes ay nagbigay galang muna ng formal. Isang karangalan po na makilala kayo, Lord Richard. Ako po si Francisco Reyes. Ito ay isang perpektong British courtesy. Ang tatay ko ay mukhang medyo nagulat, ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula ang hapunan, at pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagsalita ang tatay ko. Ang edad mo ay 32. Ang ospital mo sa Pilipinas ay sa emergency department ng isang university hospital sa Manila. Inilapag ng tatay ko ang wine glass at nagsimula sa seryosong tanong. Maari mo bang panagutan ang aking anak? Ang bansa mo at ang mundong tinitirhan namin ay ganap na magkaiba. Ang hapag-kainan ay tila nagyelo sandali. Ngunit hindi nagpanik si Kiko. Sa halip, yumuko siya ng formal at sumagot sa isang kalmado ngunit malakas na boses. Lord Richard, habang nag-aral ako medisina, palagi akong may pagalang sa bansang England. Tinaasan ang kilay ang tatay ko. Opo. Nagsimula kay Fleming na nagdiskubreng penicillin at marami pang pionir na nagtatak modernong medisina ay nagmula sa England. Huminga ng bahagya si Kiko at nagpatuloy. Noong panahong magulo ang mundo, maraming buhay ang nailigtas ng medical aid ng England. Ang lolo ko po ay nailigtas noon at hindi niya iyon nalimutan habang buhay. Ang ekspresyon ng tatay ko ay bahagyang nagbago. Ito ay isang hindi inaasahang sagot. Ang mga Pinoy ay hindi po nakakalimot sa utang na loob. At tinuturuan po kami na kailangan naming ibalik iyon sa lipunan. Iyon po ang dahilan kung bakit ako pumunta sa England. Gusto ko pong matuto sa advanced medical system at magambak, hindi lang sa aking bansa kundi sa buong mundo. Tiningnan ako ni Kiko at nagpatuloy.
Ganon din po ang pag-ibig ko kay Sophie. Ang precious bond na ito na natanggap ko, ibabalik ko ng mas malaking kaligayahan habang buhay. Sa Pilipinas, tinatawag po namin iyang pagbabalik ng utang na loob. Nagkaroon ng katahimikan sa dining room. Matamang tiningnan ng tatay ko si Kiko. Hindi lang ito isang simpleng pagamin ng pag-ibig. Ito ay isang sagot na may paggalang sa kasaysayan at pilosopiya. Si inay ay nag-react ng may paghanga. Isang lalaking may malalim na pag-isip, ngunit hindi pa rin inalis ng tatay ko ang kanyang pagdududa. Madaling sabihin ang mga salita. Ngunit ang Pilipinas ba ay isang lugar na narapat tirhan ng aking anak? Ibang kultura, ibang kaugalian, isang developing nation sa malayong silangan. Ang Pilipinas po ay isa sa pinakaligtas at maunlad na bansa sa mundo ngayon. Ang Metro Manila po ay mas ligtas pa kaysa sa London, ayon sa ilan. Ang ekonomiya po ay world-class na. Tumigil ang tatay ko sandali. Tila siya nag-atubili sa katotohanan na mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaasahan niya. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Emily. Papa, huwag mo na akong husgahan sa lumang kaalaman at pagtatangi. Emily, tingnan mo na lang po natin sa personal, hindi ba? Pumunta tayo sa Pilipinas. Makikita po natin sa sarili nating mata. Isang walang kabuluhang mungkahi, ngunit sa ilang aspeto, ito ang pinakatiyak na solusyon. Mag-family trip tayo sa Pilipinas. Masayang sumigaw si Emily. Ako na ang bahala sa lahat, mula sa plane ticket hanggang sa hotel. Tiningnan tatay ko si Emily nang may gulat. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Kiko. Magandang ideya po. Ako na po ang magi-guide. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang tunay na Pilipinas. Naging matalim ang tingin ng tatay ko. Ang Pilipinas na gusto mong ipakita sa akin. Hindi po, matatak na sagot ni Kiko. Ang Pilipinas kung ano po siya talaga. Lahat, ang liwanag at ang dilim. Nakaroon ng mahabang katahimikan. At pagkatapos ay lumabas sa bibig ng tatay ko ang isang hindi inaasahang salita. Sige. Ang hapagkainan ay nagilo sa isang salita. Talaga? Hayaan mong tingnan ko at husgahan sa sarili kong mata. Pupunta tayo sa Pilipinas. Wow, Papa. Ang galing mo. Sumigaw si Emily. Kahit nagulat, ngumiti si inay. Yumuko ng malalim si Kiko. Salamat po, Lord Richard. Huwag kang magpasalamat. Hahayaan kitang makita ko kung pagsisisihan ko ba o hindi. Ang tatay ko ay malamig pa rin. Ito ay isang pagsubok para sa iyo at sa bansa mo. Umapaw ang luha sa aking mga mata. Ang ginhawa at takot ay sabay-sabay na sumalubong sa akin. Si Emily ay kinuha na ang kanyang cellphone at nahanap ng airfare, business class ng Philippine Airlines. Ito ang maganda. Emily, kumalma ka. Nagbuntong hininga ang tatay ko. Ngunit hindi ko napansin na bahagyang nakataas ang kanyang sulok ng bibig. Tumayo si Kiko at sinabi, ako na po ang gagawang itinerary. Para makita ninyo ang lahat ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng Maynila. Ang paglalakbay sa sentro ng mundo. Pagkatapos ng 14 na oras na flight, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Mula sa sandaling nagbukas ang pintong eroplano, nagsimula ang pagkabigla. Welcome to the Philippines. Isang humanoid robot ang sumalubong sa amin. Isang tunay na robot. Ang puting robot ay nag-guide sa amin sa fluent na Ingles. Ang immigration counter ay doon, have a great trip. Wow, robot, isang tunay na robot. Sumigaw si Emily. Ang tatay ko ay tahimik na tumingin sa paligid. Ang malalaking salamin na dingding na umaabot hanggang sa kisame. Ang magagandang LED screen na nagpapakita ang mga tanawin ng Pilipinas. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Nang makarating kami sa immigration counter, maayos ang pila. Please scan your passport, sabi ng staff. Ngumiti si Kiko at nagsabi, Lord Richard, may face recognition gate po. Tingnan niyo lang ang camera at ayos na po. Dumaan ang tatay ko sa gate ng may pag-aalinlangan at agad na natapos ang authentication, hindi umabot ng 10 segundo. Is this possible? Ang tatay ko ay nagpakita ang gulat sa unang pagkakataon. Gumagamit po ang Pilipinas ng pinakabagong system, paliwanag ni Kiko. Ito po ay isang world-class smart airport. Nagulat din kami sa baggage claim. Ang aming mga baggage ay nailabas na at maayos na inayos ng staff. Ang ganda ang serbisyo.
Habang naglalakad kami para sumakay sa airport train, nakatayo kami sa moving sidewalk at nakita namin ang isang malinis at futuristic na espasyo. Sumakay kami sa tren. Wow, may wifi, free pa. Humanga si Emily. Ang bilis pa, hindi iyan maisip sa London Underground. Umalis ang tren, mabilis ngunit halos walang kalog, halos walang ingay. At pagkatapos ay nakita namin ang tanawin mula sa bintana patungo sa lungsod. Oh my God! Humanga si inay. Ang skyline ng Maynila ay kumalat sa labas ng bintana. Ang mga skyscraper na tumatayo ng walang katapusan. Ang komplikadong highway, isang malaking metropolis kung saan nagkakasundo ang kalikasan at ang lungsod. Iba ang sukat nito kumpara sa London. Bahagyang nakabukas ang bibig ng tatay ko. At mahina siyang nagbulong. Mas malaki ito kaysa sa London. Ang isang salita ay nagsasabing lahat. Ang shock na ang isang lungsod na naging ruins noong digmaan ay naging isang dambuhalang lungsod na lumalagpas sa London. Ang populasyon po ay 14 milyon, paliwanag ni Kiko. Kung isasama ang metro area, aabot po sa 30 milyon. Ito ang pinakamalaking urban area sa mundo. 30 milyon? Tanong nga ang tatay ko. Opo, higit sa 1/4 ng populasyon ng Pilipinas ay narito. Pagdating namin sa Manila Central Station, nagulat ulit kami. Ang istasyon mismo ay parang isang malaking artwork at shopping mall, department store, restaurant, at ang magandang lumang station building. Ito ba ay isang istasyon? Nanlaki ang mata ni Emily. Sa loob ng taxi patungong hotel, nagtanong ang tatay ko. Ganon ba kaliwanag ang lungsod na ito kahit gabi? Isang lungsod na hindi natutulog, sir. Bukas ang mga convenience store kahit hating gabi at sinasabi na ito ang pinakaligtas na lungsod sa mundo. Pinakaligtas sa mundo? Tanong ng tatay ko nang may pagdududa. Opo. Pwede pong maglakad ang isang babae mag-isa sa gabi. Pagpasok namin sa lobbying hotel, sabay-sabay na yumuko ang mga staff. Mabuhay. Welcome to Manila. Ang check-in ay maayos na natapos gamit ang isang tablet. Ang elevator ay nagbukas. Bago pa namin pindutin ang button. Hinihulaan po ngang ay ang daloy ang customer, paliwanag ni Kiko. Ang night view ang Maynila mula sa suite namin sa ika-40 palapagay kahanga-hanga. Milyon-milyong ilaw ang dumadaloy na parang ilog. Tumayo ang tatay ko sa tabi ng bintana at tumitik sandali. At pagkatapos ay umiling siya at sinabing, mukhang nagkamali ako ng lubusan. Ito ang sandali kung saan ang unang malaking lamat ay nagkaroon sa pader ng pagtatangi. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang nakaraan at kasalukuyan, Intramuros at BGC. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa Intramuros at Binondo. Pagdating namin sa Intramuros Wild City, ang mga matataas na pader at gate ay bumighani sa amin. May daan-daang taon na itong kasaysayan, paliwanag ni Kiko. Iningatan at inayos nila ang mga lumang gusali. Ang galing, humanga ang tatay ko. Habang naglalakad kami sa cobblestone streets, napuno ito ang sigla. Ang mga turista ay nagingay. Wow, ang gandang mga simbahan, humanga si Emily. Pagpasok namin sa San Agustin Church, nagulat kami sa karangalan nito. Ang amoy ng insenso, ang katahimikan, ang pagdarasal ng mga tao. Ang Pinoy ay relihiyoso. Sinaseryoso po namin ang aming pananampalataya, sabi ni inay. Ang arkitektura ay gawa sa koral at bato. Ipinapakita nito ang resilience ng mga Pinoy, paliwanag ni Kiko. Kahit nagkaroon lindol, nanatili pa rin ito. Lumabas kami sa Intramuros at nagrenta ng Barot Saya at Barong Tagalog. Si Emily ay masaya na. Ate, magbabarot saya tayo. Ang cool nito para sa Instagram. Nagpakita rin ng kuryosidad si inay. Sa huli kaming lahat ay nagsuot ng barot saya. Nagsuot akong asul at si Emily ay pink. Nagulat ako nang pumaya ang tatay ko na magsuot ng barong Tagalog. Ang tatay ko na nakasuot ng barong Tagalog ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Lord Richard, bagay na bagay po sa inyo. Humanga si Kiko. Naglakad kami sa lumang kalye na nakasuot ng Filipiniana. Ang mga makipot na eskinita at ang mga lumang bahay na may chapis windows ay maganda. Nakakagulat na may mga taong nakatira pa rin sa mga lumang bahay na iyon. May nakatira pa ba talaga sa mga lumang bahay na ito?
Tanong ni inay. Opo. Ang loob ay modernized, ngunit ang labas ay pinananatili ang tradisyon, sagot ni Kiko. Nakakasundo ang nakaraan at ang kasalukuyan. Pumasok kami sa isang tradisyonal na coffee shop. May maliit na koi pond sa garden, kape at ensaymada, inaalok ni Kiko. Ang balanseng mapait na kape at matamis na ensaymada ay perpekto. Ang sarap! Humangga si Emily. Sa sandaling iyon, narinig namin ang mga foreigner na umorder sa Tagalog sa katabing mesa. Salamat po, masarap po. Ang mga foreigner nag-aral ng Tagalog. Nagulat ang tatay ko. Maraming foreigner ang nag-aaral ng Tagalog dahil interesado sila sa kultura ng Pilipinas, ipinagmalaking may-ari. Malaki rin ang epekto may Pinoy movie at music. Pagkatapos, pumunta kami sa isang lumang adobo restaurant. Ang crispy at mainit na adobo. Ito ang tunay na adobo, tumango ang tatay ko pagkatapos kumain ng isang piraso. Napanatili ang orihinal na lasang ingredients. Nang gabi na at pabalik na kami sa hotel, sinabi ng tatay ko, hindi ko alam na ganun pala iningatan Pilipinas ang kasaysayan nito. Akala ko, isang modernized na bansa lang. Nang gabing iyon, nagpadalang message si Kiko sa akin, kumusta po ang araw niyo? Ang tatay ko, mukhang binuksan na ang kanyang pusong county. O, ang pader ng pagtatangi ay unti-unting gumuho. Ang kinabukasan, ang lungsod na hindi natutulog. Sa pangatlong araw, pumunta kami para makita ang kasalukuyan ng Maynila. Ang una naming destinasyon ay Bonifacio, Global City at Makati. Ito po ang Financial District, paliwanag ni Kiko. Ang lifestyle dito ay world class. Mas matangkat ito kaysa sa mga gusali sa London, humangga si Emily. Mabilis kaming umakyat sa isang mataas na gusali at nakarating sa observation deck. Mula sa observation deck, ang Maynila ay kahanga-hanga. Ang lungsod na walang katapusan, ang malaking panorama kung saan nagkakasundo ang lupa at ang dagat. Iyon po ang Manila Bay, tinuro ni Kiko sa malayo. Malapit po ang Maynila sa kalikasan. Nandun din ang isang area kung saan naglalakad kami sa salamin na sahig. Kinabahan din ang tatay ko. Ligtas ba ito? Hardened glass po. Pwede pong sumakay ang elepante, Lord Richard. Pumunta kami sa Ayala Triangle. Ang daming tao sa oras ng lunch break ay kahanga-hanga. Ang daming tao na ito, hindi nagbabanggan habang naglalakad. Sinabing tatay ko na parang nag-observe. May order pala sila. Ang discipline ng mga Pinoy ay sikat sa mundo, paliwanag ni Kiko. Pagkatapos, pumunta kami sa showroom, ang mga pinakabagong Filipino-made products. Ang lahat ng ito ay Filipino-made. Nagulat si inay. Camera, gaming console, robot technology. World-class po ang technology ng Pilipinas, ipinagmalaking staff. Hinawakan ang tatay ko ang isang pinakabagong drone at humangga. Posible ba ang ganong technology? Ang galing. Pagkatapos ng hapunan, dinala kami ni Kiko sa isang coffee shop na 24 oras na bukas. Alas 10 na ang gabi. Ngunit ang coffee shop ay puno ng mga taong nag-aral at nagtatrabaho. Ang mga Pinoy po ay masisipak magtrabaho, sabi ni Kiko. Sa katabing mesa, may mga foreigner na nag-aaral ng Tagalog. Bakit kayo nag-aaral ng Tagalog? Tanong ni Emily. Gusto kong magtrabaho sa isang Filipino company, sagot ng isang Amerikanong binata. Gusto ko ang kultura nila, maganda ang peace and order, at ang pagkain ay amazing. Idinagdak ng isang babae na taga-France. Ang movies, music, fashion, lahat ay cool. Pumasa ang alas, 11 ng gabi, ngunit maliwanag pa rin ang kalye. Convenience store, restaurant, karaoke, lahat ay bukas. Hindi talaga natutulog ang lungsod na ito, humanja ang tatay ko. Pero, ligtas ba? Sa sandaling iyon, may mga babae na tumawa habang naglalakad sa kalsada. Hating gabi na. Ngunit hindi sila mukhang kinakabahan. Ang Pilipinas po ay isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo. May kumpiyansang sinabi ni Kiko. Kahit ang babae ay pwedeng maglakad mag-isa sa gabi. Sa loob ng taxi pabalik sa hotel, sinabi ang tatay ko. Ang energy ng lungsod na ito ay kahanga-hanga. Mas dynamic kaysa sa London. Nang gabing iyon, dumating si Emily sa kwarto ko at sinabing may paka-excite. Ate, parang nagulat talaga si Papa. Hindi raw niya alam na ganito pala ka-amazing ang Pilipinas. O, ang pader, ang pagtatangi ay mabilis na gumuho.
Ang pamilya ni Kiko, puso at hospitality. Ang ika-4 na araw ay isang espesyal na araw. Inimbitahan kami sa bahay ng magulang ni Kiko. Nag-alala ako, pupunta ba talaga ang tatay ko? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayak ang tatay ko. Mas maintindihan ko kung makikita ko ang kanilang tunay na buhay. Ang magulang ni Kiko ay nakatira sa isang high-end condo sa Makati. Ang sorpresa ay nagsimula sa pasukan. Ang auto-lock system ay nagbukas ng pinto. Mabuhay po, welcome to the Philippines. Masayang sumalubong sa amin ang nanay ni Kiko. Salamat po sa pagbisita mula sa malayo. Pagpasok namin sa bahay, nagulat kami sa sophisticated na interior. Mula sa bintana ng living room, tanaw ang magandang skyline ng Maynila. Ang gandang view, humanga si inay. Ang mesa ay napunong magagandang Filipino dishes. Kinilaw, crispy pata, kare-kare, at dessert na halo-halo. Kayo po mismo ang naghandang lahat nito? Nagulat si inay. Ang diwa pong Filipino hospitality, sagot ng nanay ni Kiko. Lalo na sa mahalagang bisita, taos puso po namin itong inihahanda. Habang kumakain, nagsalita ang tatay ni Kiko. Noong bata ako, nag-aral din ako sa England. Marami akong natutunan doon. Ganon ba? Nagpakitang interes ang tatay ko. Ang England noon ay isang idol para sa amin. Ginagalang pa rin namin. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay may sarili na ring lakas. Anong klaseng lakas? Ang resilience at warmth. Sa medisina man o sa technology, nagbibigay pansin ang mga Pinoy sa maliliit na detalye. Hindi kami sumusuko sa pagsubok, sabi ng tatay ni Kiko. Habang nagbabalat ng prutas ang nanay ni Kiko, sinabi niya, natutuwa ako dahil napakabait ni Sophie. Ang anak ko ay napakaswerte. Hindi po, ako po ang mas swerte, nahihiya akong sumagot. Walang kinalaman ang nationality. Basta't mabuting tao, okay na, dagdag niya. Halos maiyak ko sa init na iyon. Mukhang naantig din ang tatay ko. Pagkatapos kumain, ipinakita ng tatay ni Kiko ang library niya. Ang pader ay punong malibro. Ang daming medical books. Tiningnan ito ang tatay ko ng may interes. Ang kalahati ay mga original na aklat sa Ingles. Kinuhang tatay ni Kiko ang isang libro. Alam niyo ito, hindi ba? Oxford Medical Textbook. Oh, ang librong ito. Nasiyahan ang tatay ko. Ang libro na inirekomenda ko rin sa aking mga estudyante. Agad na nagkaroon ng bon ang dalawa dahil sa usapan tungkol sa medisina. Kahit magkaiba ang specialization, nakaintindihan sila bilang medical professional. Nang aalis na kami, nagbigay ang nanay ni Kiko ng souvenir. Dessert na nakabalot sa isang magandang cloth wrapper. Maliit na bagay lang po, souvenir sa Pilipinas. Maraming salamat, nantig si inay. Sa loob ng kotse, sinabing tatay ko. Ang init nila, tinanggap nila tayo ng walang pagtatangi. Ang araw na iyon ay ang araw na naramdaman namin ang pusoong Pilipinas. Ang singsing sa Manila Bay. Sa gabing huling araw, dinala kami ni Kiko sa isang espesyal na lugar. Isang cruise ship sa Manila Bay. Ito ang pinakamagandang lugar para makita ang night view ng Maynila, sabi ni Kiko. Nang umalis ang barko, kumalat ang night view ng Maynila na parang panorama. Ang kislap ng mga gusali, ang mainit na ilaw ng siyudad, ang kinang mga skyscraper. Incredible, humanga ang tatay ko. Hindi ko akalain na ito ang bansa na nakabangon mula sa digmaan. May live music sa barko. Tradition at modernong pagugnay, humana si inay. Sa sandaling iyon, tumigil ang musika at dumilim ang ilaw. Nagtaka ang lahat. Biglang lumiwanag ang spotlight sa akin at lumuhot si Kiko sa harap ko. Sophie, nanginginig ang boses ni Kiko. Simula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko ng lubusan. Ang isang maliit na velvet box ay nasa kanyang kamay. Isang singsing, sa magandang lungsod na ito, ang aking bayang sinilangan, may gusto akong itanong sa iyo. Will you marry me? Umapaw ang luha ko. Ang mga tao sa paligid ay hindi makahinga, nagmamasid. Oh. Nang sumagot ako, napuno ng palakpakan at hiyawan ang barko. Congratulations, beautiful, nagbuhos ang pagbati mula sa iba't ibang bansa. Nanginginig ang kamay ni Kiko habang isinusuot ang singsing at inabot iyon matagal. Pasensya na, nanginginig ako. Tumawa si Kiko nang nahihiya. Nanginginig din ako, sabi ko habang umiyak. Sa sandaling iyon, lumapit ang tatay ko.
Lahat ay kinabahan. Ano kaya ang reaksyon ng tatay ko? Inilagay ng tatay ko ang kanyang kamay sa balikat ni Kiko. At sinabi niya, alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat, Lord Richard. Seryosong sagot ni Kiko. Ang tatay ko ay tumitik sa night view ng Maynila at sinabing, nagkamali ako ng lubusan. Ang bansang ito ay talagang kahanga-hanga. Nagpatuloy ang tatay ko. Ang karangalan ay hindi sa lahi kundi sa aksyon. Katulad mo at katulad mga tao sa bansang ito. Niyakap din ako ni inay. Congratulations, Sophie. Nakakita ka ang napakabuting tao. Si Emily ay kumukuha ng litrato. Ate, magiging hit ito sa Instagram. Manila Bay Proposal. Nang bumalik ang barko sa pier, may mga fireworks na umakyat. Ang makulay na fireworks ay nagpinta sa langit. Ito, inihanda mo rin? Tanong ko, hindi. Pure coincidence ito. Nagulat din si Kiko. Parang may piyesta ngayon, destiny. Ngumiti ang tatay ko. Pati ang langit nagbabasbas sa inyo. Ang Pilipinas, ang sentrong kinabukasan. Pagbalik namin sa hotel, nagpatuloy ang pagbating pamilya. Ang saya na nakilala namin ang pamilya ni Kiko, sinabing tatay ko ng taos puso. At ngayon, nakita mo na ang Pilipinas sa personal? Inalis mo na ang iyong pagdatangi, hindi ba? Tanong ni Emily ng may biro. Ganap na inalis, inamin tatay ko, ang Pilipinas ang kinabukasan. Ngayon ko lang naintindihan. Pagkatapos ng isang linggo na pagbalik namin sa London, naging viral ang SNS post ni Emily. Ang ate ko, engaged sa isang Filipino doctor, Manila Bay Proposal. Sa loob ng isang araw, ang post ay umabot sa milyon-milyong views, 500,000 likes at sumabog ang comments. Inggit ako. Ang mga Filipino boy ay ang the best. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Isang araw, may tawag mula sa BBC. Sophie, maaari ka bang interview ang pag-ibig sa pagitan British aristocrat at Filipino doctor? Noong una, tinanggihan ko, ngunit sinabi ni Kiko, magandang pagkakataon ito para maipakita ang tamang kaalaman tungkol sa Pilipinas. Sa araw ng broadcast, ang studio ay puno ng tensyon. Paano kayo nakita? Nakita ko siyang nagliligtas ng cardiac arrest patient sa subway. At nakita ulit kami, parang tadhana. Kumusta ang Pilipinas? Ganap na kabaliktaran sa pagtatangi ko. Ligtas, maunlad at higit sa lahat ang mga tao ay may mainit na puso. Kahit ang tatay ko ay nag-interview. Sabi nila, noong una ay tumutol ka, nahihiya akong aminin, totoo yan, nagkaroon ako ang pagtatangi. Ngunit nang pumunta ako, ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Ngayon, natutuwa akong nagkaroon akong isang mapagmataas na manugang na lalaki. Pagkatapos ang broadcast, ang reaksyon ay matindi. Kailangan ko ring pumunta sa Pilipinas. Nag-apply akong visa. Ang Filipino teleserye at music ay hindi lang pantasya. Kahit ang mga kaibigan ko ay nag-contact. Sophie, nag-apply din ako sa isang Filipino company. Sa London branch ng Ayala. Mabilis na kumalat ang pagbabago. Ang mga klase sa Tagalog sa mga universidad sa London ay dumami at ang mga job fair ng mga Filipino company ay punong-puno. Kahit sa ospital ni Kiko, daksa ang mga tanong. Paano makapag-training sa Filipino medical system? Gusto kong mag-apply sa University Hospital sa Manila. Isang araw, isang nakakagulat na balita ang narinig namin. British Health Authority nagpo-propose na i-benchmark ang Filipino medical system. Sinabing tatay ko habang tiningnan ang pahayagan. Ngayon, dumating na ang panahon na ang England ang matututo sa Pilipinas. Sa panahong iyon, kumilos din ang gobyernong Pilipinas. Pagpapalawak ang pag-akit ng global talent, pagpapalakas ng suporta para sa mga foreign resident. Ang matiket para sa Filipino cultural event ay mabilis na naubos. Ang mga Filipino restaurant ay fully booked. Nang malaman ang balita tungkol sa aming kasal, dagsa ang pagbati. Maging tulay sana kayo sa pagitan ng dalawang bansa. Salamat sa inyo, nakaroon akong interes sa Pilipinas. Tila kami nga ang naging tulay. Ang tulay sa pagitan ng England at Pilipinas. At pagkatapos na isang taon, ako ay asawa na ni Kiko at nakatira sa Maynila. Pagkagising ko sa umaga, nakikita ko ang Manila skyline mula sa bintana. Isang magandang skyline na nagbabagong kulay sa bawat season. Ngayon ay taxable
at namumulaklak ang bougainvillea. Sophie, almusal na, tawag ni Kiko mula sa kusina. Ang mesa ay napunong toast, kape, at masarap na Filipino fruit. Pinuksan ko ang TV at lumabas ang BBC News. Ang aplikasyon sa Visang Pilipinas muling umabot sa pinakamataas na record. Dagsa ang mga passenger sa Enaya at Clark. Nagpatuloy ang newscaster. Ang mga kabataan mula sa buong mundo ay nagtitipon sa Pilipinas. Ito ay naging lupain oportunidad sa lahat ng aspeto, edukasyon, medisina, teknolohiya at kultura. Nagpalit ang screen at ipinakita ang paliparan ng Pilipinas. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa ay lumabas sa gate ng may pag-asa sa kanilang mamata. Nandito ako para magtayong business sa Pilipinas, sabing isang Amerikanong binata. Nandito ako para mag-aral ng Filipino beauty technology, masayang ngumiti ang isang babay na taga-France. Pumasa ako sa Engineering Research Institute, ang isang universidad sa Maynila, ipinagmalaki ang isang binata na taga-India. Ngayon, marami na kaming mga kaibigang foreigner sa paligid namin. Si James, ang classmate ko sa Oxford, ay nagtatrabaho sa isang Filipino IT company. Si Marie, na nagtapos sa Sorbonne, ay nagtatrabaho sa isang Filipino cosmetics company. Ang Maynila na ang sentro mundo, sabi ni James. Ipinagmamalaki kong magtrabaho rito. Kahit si Emily, pumunta na sa Pilipinas noong nakaraang taon. Nag-aral siya sa isang Tagalog language school. Ate, pumasa ako sa Tagalog Proficiency Test N2. Ipinagmalaki ni Emily. Halos Pinoy ka na. Natural lang. Sa susunod na taon, magtatrabaho na ako sa isang Filipino company. Madalas ding bumibisita ang mga magulang ko sa Pilipinas. Ang tatay ko ay natututo na ngayong uminom ng Barako coffee. Ang sarap talagang kape na ito, sabing tatay ko habang hawak ang tasa. Halos maging Filipino father-in-law ka na, tumawa ang tatay ni Kiko. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang International Medical Corporation team. Ako ang namamahala sa training mga medical professional na nagmumula sa buong mundo. Ngayon, may 30 trainee mula sa England. Gusto naming matuto sa Filipino medical system. Nakakatakot ang robot surgery technology. Ang emergency rescue coordination ay talagang efficient. Nakakaramdam akong pagmamalaki. Ngayon, ang Pilipinas na ang bansang nagtuturo. Sa gabi, naglalakad kami ni Kiko sa tabi ng Ilog Pasig, ang lugar kung saan ako inalok ng kasal. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Kiko. Kahit minsan, sagot ko. Ito ang tahanan ko. Totoo. Ang Maynila na ang aking bagong bayan. Ang mga mababait na kapitbahay, ang maginhawang system, ang perpektong lungsod, ang masasarap na pagkain. Higit sa lahat, mayroon ditong kinabukasan. Ang lungsod ay puno ng mga foreigner na dumating ngayon na may pangarap. Sa mga cafe, maririnig ang iba't ibang wika. At sa paligid ng mga universidad, nag-exchange ang mga estudyanteng may iba't ibang kulayang balat. Ang Pilipinas na ang naging sentro ng mundo, humanga si Kiko. Oh, ngayon, ang mundo ay nakatingin na sa Pilipinas. Isang bansa na bumangon mula sa post-war reconstruction at naging isang economic powerhouse. Isang bansa na may mataas na antas ng edukasyon at culture na nangunguna sa mundo. At higit sa lahat, isang bansa kung saan buhay ang diwa ng warm hospitality. Ito ang Pilipinas. Ang night view ng Maynila ay kumikinang sa labas ng bintana. Ang energy ng lungsod na ito, na umaapoy na parang apoy, ay umaakit sa buong mundo. Ako ay napakaswerte dahil nakilala ko si Kiko at nakilala ko ang kamanghamanghang bansang ito. Ngunit ngayon, alam ng lahat. Ang sentrong kinabukasan, ang lupain oportunidad, ang lugar kung saan natutupad ang mga pangarap. Iyan ang Pilipinas. Mahal kita, Pilipinas. Bulong ko, dahil ito na ang bansa ko. Ito na po ang kwento ni Sophie, ang anak ng isang British aristocrat. Hindi ba nakakaantig? Ang isang marangal na pamilyang England na puno ng pagtatangi ay ganap na nagbago ang pananaw pagkatapos nilang personal na maranasan ang Pilipinas. At ngayon, nakikita ninyo ang katotohanan na daksa ang mga kabataan mula sa buong mundo sa Pilipinas para sa oportunidad. Ang Pilipinas ngayon, na itinatak sa pagsisikap ng maninuno, ay naging isang advanced nation na hinahangad at gustong pag-aralan ng mundo.
Ang miracle country na ito na binuo ninyo, ipagpapatuloy namin ang pag-uulat tungkol sa Pilipinas na ipapamana natin sa ating mga anak. Kung gusto ninyong ibahagi ang pagmamalaking Pilipinas, paki-subscribe at i-like ang channel na ito. At kung mayroon kayong gustong sabihin sa pamilyang ito, paki-iwan sa comment section. Makita-kita ulit tayo sa susunod na kwento na mas nakakaantig. Maraming salamat po sa pagsubaybay.